Update naman tayo sa inasahang pag-live stream ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang mga issue. Kausapin natin si Independent Commission for Infrastructure Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga sa mga nakikinig ng iyong programa. Apo, kumusta po yung paghahanda ng ICI sa nakatakdang pag-live stream ng mga gagawing pagdinig? Yes, isa ngayon sa pinagkakaabalahan ng Commission ngayon, no, that we have to have a specific guidelines, rules, and procedure with regard to pag-live stream natin. Dahil importante ho, malaman natin kung anong parameters ng ating live streaming. No? So, yan ang pinaghahanda namin at pinagkakaabalahan po namin. Hopefully, soon po ay magawa na ho namin at maaprubahan ng Commission. Opo. Sa ngayon po, ano ba yung mga pangunahing guidelines or rules of procedures ng ICI na idinidiscuss po ninyo sa pag-live stream at kailan at saan po ba ito mapapanood? Sa ngayon kasi, ginagawa pa ho namin, wala pa nga. So, discussions pang ginagawa namin. Siyempre, tinitingnan ho namin yung mga bagay-bagay o yung mga, kumbaga, yung concerns po ng iba't ibang mga what we call stakeholders, yung ating mga taong bayan, at the same time yung ating magiging mga resource persons. No? At tinitingnan po namin kasi ayaw po namin na maging kumbaga po maging magamit ang ICI sa pamumulitika. At the same time po gusto namin protektahan rin yung rights ng mga tao sa information, at the same time yung mga aming mga resource persons. Yung mga yan po ay tinitingnan po namin yung mga batas na maaari po mag-guide sa amin, at the same time mga desisyon ng Korte Suprema kung meron man, para po yung mga guidelines namin lapat po, no, at in a way po in accordance with law and jurisprudence. So kahit na mga government officials po, karamihan yung involved, mahalaga pa rin yung issue ng privacy? Tama po kayo, no, dahil siyempre po tinitingnan po natin yung mga karapatan ng mga tao regardless kung government official sila or private individual. So, tinitingnan po natin yan para po wala naman po tayong ma-violate ng mga rights o ng mga karapatan ng mga tao itong iimbitahin ng ICI. Tungkol naman po sa mismong investigasyon ninyo, hinaing po ng taong bayan hanggang ngayon wala pa raw nakukulong at wala pa rin napapanagot. Pakipaliwanag nga po, saang bahagi ba ng proseso ng investigasyon na tumatagal? Siyempre po, kinakalap po namin mga dokumento, bine-verify namin ng mabuti kasi po gusto namin na malakas ang ating ebidensya pagka maihain na po namin ito sa Office of the Ombudsman. Dahil gusto pa namin that it will be as complete as possible para po pagdating ng panahon na kailangan ng ilitisto sa Sandigan Bayan o sa Korte, sigurado pa tayo na airtight ang ating mga kaso at kompleto ang mga ebidensya. Dahil ayaw po natin madismissan po tayo later on. No? Sayang po ating, we really want to bring these people to justice at the same time let those responsible pay for what they have done po. Kaya po, medyo talaga pong masinop at masinop po namin sinusuri ang mga ebidensya at mga testimony ng mga tao. But ina-assure po namin ang publiko that we will be filing soon po. Meron po kaming maipapile naman po sa Office of the Ombudsman na referral. Opo. Sapat po ba yung inyong mga tao para gawin itong malawakang investigasyon na ito? Isa pa nga po yan. No? Sa ngayon po, hinihintay po namin ng approval ng aming mga staffing pattern at the same time aming budget para sa ganun makahire na kami ng mga sapat na number na tao, no? Para po tumulong sa aming investigasyon at mapabilis ang aming proseso. Ano pong masasabi nyo sa binabanggit ni dating Senate President Franklin Drilon na posible raw ma-abolish yung ICI kapag na-institutionalize na sa pamamagitan ng batas yung Independent People's Commission? Gaya po na nasabi ko dati, kung yan po ay maging batas, wala po tayong magagawa kung hindi sundan po yan. Kung ayon po sa batas, sila na po magte-take over, then wala pong magagawang ICI but to follow the policy or the law passed by Congress and approved eventually by the President. So, kami po ay susunod dyan dahil yan po ay batas. I-push ko lang po kayo ng konti. I-push ko lang po kayo konti tungkol sa schedule. Kailan po asahan na magkaroon ng kaso at kailan po yung live streaming? Within this week ho ba?
Ngayon po kasi wala po kami nakaschedule na hearing dahil ang una po namin kailangan gawin is the guidelines. No? Once na draft po namin, aprubahan po ng komisyon yan. Now, as soon as we have that and we have the scheduled hearings, then we will advise the public on where we will be, when it will be. No? Now, regarding po sa filing, nung isang linggo po, during our press conference, ang pinatarget po natin is 15 referrals po in 4 weeks po. So, yan po ang tinatarget namin. Meron po kami ma-file na 15 referrals sa Ombudsman. Sige po, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Rafi. Yan po si ICI Executive Director, Attorney Brian Hosaka.